Kahit iiyak mo, ano, nandun eh. Pero sobrang ano. Paano iyak? Sobrang, siyempre gamit mo yun eh. O di ba dinala sa kung saan saang lugar tapos iniwanan ka ng kinuha ng ibang tao. Hindi mo ako napaglaban, walang dinala kita kung saan saan tapos pinakuha mo lang ako sa iba. Parang sa akin ano eh. Ayun yun. Kung saan saang lugar ako dinala ng bisikleta ko. Di ba? Yun yung ano, yun yung value eh. Nung nawala yun, mabuti na tulog ako. Parang ganun yung nasa isip ko na as in kinuha siya ng relax ako na hindi yung ano kami, baka nagpambuno kami o ano, na kung ano pang nangyayari sa akin. Isa lang din yun sa ano ko. Doon na rin yung nangyari na nawala ng, walang physical na nangyari. Yung nangyari nun is multi-day event na ginawa ko. Parang Dasmariñas, pumunta ako ng Tokwahan. Then after ng Tokwahan, dumiretso ako ron sa Padyak Matatag ng Antipolo para umattend ng fan ride. Ma-meet na rin si ano, yung makakasama ko nga papuntang Catanduanes, sila Paring Cool. Yun yung huling gamit ko nung Marina Bike. Yung Friday ng hapon, interview ko kay Vic Salas na inabot kami hanggang alas 12 ng gabi kasi umulan ng malakas eh. Kaya ang bala ko nun, uuwi uli ako ng bahay bago ako pumunta ng Antipolo. Hindi na ako nakauwi, dumiretso na ako. Kaya yung bag ko rin nun, yung malaking pannier ko na nasa tagiliran ng bag, may purpose na baka hindi ako umuwi kasi nga umulan, didiretso ako ng Antipolo. Ayun, dumiretso ako ng Antipolo. Ang naging kalabang ko rin yung ano, yung pagod, puyat. Kasi after nung kay Sir Vic, 12, dumiretso ako ng Antipolo eh. Nakatulog pa rin naman ako sa 7-Eleven mga isang oras mahigit sa may airport road. Then dumiretso na ako papuntang Masina. Umattend kami ng fan ride, then kwentuhan. Alas 3 ng hapon o alas 4 ng hapon bumaba ako ng ano, ng Antipolo, and yun yung huling gamit ko kay Marina sa sobrang bigat nung ano ko, yung tagiliran bisikleta, nagwiggle sa ron sa palusong ng ano, munti ka na ako ron, kinabahan ako nun eh, sobrang lakas ng kapa ko nun na kasing pumalag na yung likod eh. Oy po, yung speed mo tapos hindi balance yung bisikleta mo. Pag sa sobrang bilis pwedeng mangyari, pwede talagang ano ka, isesemplang ka o mawawala ka sa balance. Yun yung huling experience ko sa kanya, pero hindi niya ako itinuloy na ma-aksidente. Kung bumaba na ako nun, dadaan sana ako ron sa anak ko sa Taguig, wala sila ron sa bahay nila. Tayo-tayo na ako papunta rito sa Dasmariñas. Ano na eh, pagka gano'n naman hindi na ako nagmamadali. Kaya nga lang sabi ko yung pagod at puyat, mararamdaman ko na eh. Kaya nung pagdating ko ron sa arko ng Imus, kilometer check pa ako ron and oras. 145 kilometers dito tayo sa Imus Arc. Ayan, alas 8 ng grabe na antok. Hirap paglabanan ng antok. Yung shell na yun, parang 4 na beses o 5 beses ko na siyang tinitigilan. Kasi maganda yung lugar eh. Relax na ako parate. Kumbaga, nandito ako, eto, nandito lang yung bisikleta ko. Nandito lang ako, nandiyan lang yung bisikleta ko. May tubo lang dyan. And ang sa akin, wala sa isip ko na kukunin kasi ang laki ng bag niya sa tangiliran eh. Para, kunin niya. Kasi ang laman nun, binilan pa ako ni Kuya Edwin ng suman. Siguro ang bigat ng suman, mga 2 kilo yun. Yung nasa ibabaw. And damit, yung galing suman Antipolo. Yung galing dun sa event na tubigan. Lumampas na ako sa Shell eh. Nandun na ako sa intersection ng Pure Gold ko, di ba? May intersection doon. Tumigil ako ron. Yung pagtigil ko ron, inabot ako ng parang tigilan eh. Naisipan kong bumalik kasi sa ramdam ko na yung inaantok na ako, mga 12 kilometers na lang hanggang bahay. Recovery ko na lang yun eh, i-relax ko na yung sarili ko. Parati na naman akong tumitigil doon, kaya relax na rin ako. Ayun, sa sobrang relax ko,
Gawa nga nung pagod at puyat na yung nangyayari, naidlip ako. Unang idlip ko, nagising pa ako ng 12:35, parang gano'n. Naalip ko nga ako nang tatamahan ka ng ilaw. Nandun na yung bisikleta ko, natabi ko lang eh. Pagpatong ko ng braso ko ron sa tubo, may mga pumatak na ilang perasong ulan sa ko. Sabi ko parang nagising na ako, alis na ako eh. Ay may pumatak na peraso ng ulan. Yun yung nag-trigger uli na na makatulog. Pagising ko ng parang 1:20, wala na yung bisikleta. Ako, relax ako noon. Ito yung helmet ko noon, nandito sa tabi ko. Tapos yung tubigan ko, kaya nandyan pa rin yung tubigan ko. Saka yung camera nasa lead ko. Ang purpose ko pa naman dyan sa camera, ilagay ko na lahat sa bag. Kasi pauwi na ako eh. Yun, sobrang puno na rin yung bag. Nandito na lang sa leeg ko. Hindi ako yung tipong parang natulog ng nahirapan pagising, yung hirap na hirap. Pagising ko relax na relax pa ako. Naakala ko ginugood time lang ako ng may mga gasoline break doon sa Shell eh. O tapos yung si ate pa yung kahera. Tinanong ko sila kung anong nangyari doon. Baka nakita nila yung bisikleta. And yun, wala na silang sabi nila hindi nila alam, wala silang napansin 35 to 45 minutes doon ako nag-post na nanakaw yung bisikleta ko na wala na talaga eh. Tapos may isang nakamotor doon na magandang loob sa akin, hindi ko na nakilala si kuya. Sinamahan niya ako hanggang doon sa barangay sa Malagasang. Sinamahan ako nung gasoline boy din na may motor. Doon na sa headquarters nila sa Imos. Sinakay na nila ako ron sa mobile. Sabi niya sana wala ganyan. Umikot-ikot pa rin kami ron sa may Malagasang eh. Kaya lang wala nang nakita. Sinakay ako ng mobile na sinama nila ako hanggang doon sa barangay. And sabi nila kung doon naman sa may Walter Mart ba yung malapit? Kung doon papasok may CCTV naman makikita. Walter Mart, Shopwise. Shopwise. May isang asset na makakilala ng pulis na biglang dumating na parang may nakita nga raw siyang bike doon na parang green black din. Pero nung pinuntahan namin hindi yun. And sabi ko talagang totally wala na Nung nandun na sa kanto ng Aguinaldo, sabi ko, uwi na lang din po ako. Yun, pasalamat pa rin ako ron sa polis. Binigyan niya ako 100. Sabi ko, kasya na po yan. Uwi ng bahay. Nung nawala yun is, linggo ng madaling araw. Lahat ng ID ko, lisensya ko nandun. Yung kinakausap ko yung mga trabahador ng Shell, sabi nila marireview pa yung CCTV ng Monday. Kaya nabakante ng Sunday, pinuntahan ko pa nung Monday sa Shell. Nung may pinakita yung taga Shell, sirado yung CCTV nila na nandun sa bandang, yung tutok papuntang highway. May nasulyapan lang siyang malayo, hindi mo mamumukaan sa CCTV Pinakita naman sa akin, binigyan nga ako ng copy, kaya lang sobrang layo, wala kang kahit hindi mo ma-enhance. Yung 360 ng Aguinaldo, ganun din, malayo yung kuha. Kasama ko nun si Lester, pumunta kami sa dalawang barangay sa Imos. Nagkataon naman, yung pinacheck niya sa akin yung CCTV, dun sa portion na yun, na intersection na yun, na dun dapat makita yung kumuha. Offline daw yung banner Sabi niya kung liliko yung kumuha ng bike papunta sa kaliwa, kita sa CCTV nila. Ang hindi na gumagana yung CCTV pa Malagasang. Hapon namin tinrabaho yung dalawang barangay, isang police station, then after police station, pinabalik ako kinabukasan para pinablatter natin. After ng blatter, ginawan niya na pati ako nung affidavit of loss, pinanotaryo ko na lang. After kung mapagawa yung affidavit of loss, ginawan ako ni Sir nung review ng sa CCTV. Pinuntahan ko na ron sa NBI Imos. Yun nga, hindi nila nakita. Ako, sabi ko, hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay kasi galing na tayo sa barangay. Ang inaasahan na lang natin, yung may magtuturo sa atin, na post naman. Lahat, meron ng police report,
affidavit of loss na panotaryo ko na, and yung pinakang final na binigay na sa akin ni Master Sergeant yung letter papunta sa NBI para i-review yung CCTV ron. Nung pagpunta ko ron, along the way minessage ako ni Ian Howe, and yun, Master, balita ko nawala yung ganyan mo, gusto mo bang gamitin muna yung bisikleta ko, yung Merida? Nung sinabi niya sa akin yun, nag-iisip ako noon, hindi ko masabi kay Ian na ano, pag okay lang ba sa kanya pag ginamit ko to sa ano to Catanduanes Loop na medyo malayo yung dadalang ko sa bisikleta mo. Sabi ko pag ginamit ko yan, sabi niya walang problema, o ano, kunin mo rito kailan gustong kunin. Nung nag-message siya ng hapon, kinabukasan nagkita na kami sila Master Ronnie, bahay nila Batman sa Batcave. Oo. Sabi niya na ano mo, road test mo muna para magamay mo. O yun, nag-ride kami. Bas na ako noon hanggang PITX lang ako nung kinuha ko yung bike kay Ian. Kasi mamadali ka nun eh. sobrang tight na nung schedule. Hatid lang niya ako hanggang Marilao. Along expressway, kwentuhan kami ni Ian, nakalampas siya. Binaba niya na ako sa may Balintawak. Kesa hintayin ko yung tawag sa akin ng NBI para sa CCTV. Nagsuggest si Lester na sumama ka ng ano yung pagkakataon na yun para makapunta ka ng Catanduanes. Nung nasa Naga kami, saka nag-message ang taga NBI na din na i-review sa CCTV yung review ng kumuha ng bisikleta. Pumayag naman sila na sabi ko pagbalik ko, yun na yung asikasuhin ko. Nasa NBI na ako, ipinakita lang sa akin yung footage kung yun na talaga yung bisikleta ko. Sabi nung nasa NBI IMOS, kailangan ko pa uli ng letter para sa review o magkaroon ng copy yung pulis naman. Nag-schedule ako ron sa pulis sa Malagasang na review na sa NBI. May kasama ako pulis yung pumunta ron, ni-review namin. Nakita siya ron sa CCTV ng ng Anabu along Aguinaldo. Then yung straight papunta rito sa Ganghari, yun yung malayo yung kuha ng CCTV sa madilim. Doon na nag-end. Ang sabi pa rin sa akin nila sir, check mo pa rin sa sa online, o kilala mo naman yung bisikleta mo, baka may magbebenta. Yung bike, sad to say, pumunta ng area sa territory ng Malagasang Tusi. Doon sa Malagasang, doon siya pumasok Hindi ko lang alam kung dumiretso pa ng Gentry or pumunta ng Sabang o kung saan mo siya lumiko pa. Kasi hindi mo na na-access yung CCTV doon no? Wala na. Sabi ko nga ron sa cashier ng Shell, baka may magbabalik nung mga ID, kahit mga ID nilang, yun talaga yung concern. Nandun yung Garmin, alam ko kaya pa nilang i-trace yun via GPS Pero yun, ayusin ko pa rin, wala rin akong idea. May nagsabi rin sa akin, may mga nagko-comment na yung mga kakilala ko, yun baka matitrace pa. Kasi nung sinubukan ko nun sa telepono ko, dinadala ko papunta uli sa bahay yung Garmin, nandun sa bahay Solution, acceptance. Malaking nawala. Nararamdaman ko yun pagka pagka may kailangan ako, wala na pala akong gamit. Kaya nung nasiraan tayo sa Mushroom Burger. Inabot kami 2 oras kasi wala kami palang tools ang laking abala. Yung lagayan ko ng tools doon, may mga nail cutter ako. May pang puts pa ka doon, di ba? Pagka kailangan mo, nandun na. So, sa bag ko, tambak mo lang lahat sa loob. Wala namang lalabas na na gamit isasara mo lang. Nandun sila lahat. Sobrang panghihinayang kasi maraming nag-modified, maraming tumulong dun sa bike na yun. Built on friendship yung bike na yun. Yung frame na yun galing kay kay Centurion, yung mag-asawa kay kila Larry De Leon. Sa asawa niya yung frame na yun, parang medyo nalakihan. Ako na yung kumuha. Nabuo yung marine na yun before pandemic. Nag-end siya noong 19. Doon na siya nag-end nung nawala dito sa IMOS. Di ba, pag nag-lolong ride tayo sa probinsya, talagang wala namang ganong mangyayari ayun nga, nasa tabi ko pa hindi talaga rin natin alam. And yun si Elmer doon sa Antipolo, pinag-usapan pa namin yung siya yung nawalan ng bike Nawalan rin siya ng bike sa Bulacan, natulog lang sila sa shade house. Lesson learned lang din sa kung mag-i-idlip ka ng solo. Pero ako, ang dami kong ini-idlipan yung mga 7-Eleven o Nasanay ako, nakita ko lang din yung bisikleta. Hindi naman nawawala
pinakang security ko, nandun ako sa gasoline station, nandun ako sa ano nila, upuan na nandun, kampante ako na ano ron safe. Pero nangyari. Kahit katabi mo yung bike mo, ilak mo, parang kasi kahit yung alam kong medyo delikado, tatanggalin ko yung ibang mga gamit ko rin parang eto lang ako, nandito lang yung bisikleta ko, may tubo lang dyan, nandun lang siya sa baba dito lang ako. Yun lang nagsisink in sa akin yung nung ginamit ko yung bike ni Ian syempre nagkaroon pa rin ng comparison ang tagal kong ginamit yung bisikleta ko tapos naka-drop bar na siya. Sulit na sulit si nakakaawa nga rin sumemplang ako nun sa Kibungan, naoblong yung gulong niya sa likod. Kung sasabihin ni Marin parang gusto niya nang sumuko sa akin sa dami nung pinagdaanan, nasiraan siya ng dropout nung pumunta kami ng nakarton ni Rai. Doon sa mga nakaalam na sa nangyari doon kay Marin, and lahat ng gamit natin nakasama ron, as in totally, sabi nga ni Lester, parang content creator ng bike riding nakakuha. Ang hindi lang napasama tong camera. Sa akin, sobrang hirap nung ngayon pa lang ako nagsisimula mag-ayos ng mga ID ko kasi ang dami kong may marami pa rin tayong priority. Lahat naman yun mauutay-utay, hindi natin kayang biglayin Yung sa mga ID, iniisa-isa ko na. And yung passion natin doon, nagawa pa rin natin yung nakakapag-ride pa rin tayo. May iba pa rin invite Kumbaga, kailangan pa rin lang natin i-schedule lahat. Lahat ng ID ko nandun. Pero unahin ko lang muna yung sa driver's license ko. Merong isang taon tumulong sa akin and salamat po sa inyo. Nagbigay ng pinansyal. Tapos problema ko nung paano mag-withdraw. Kasi wala akong ID Naalala ko nung January kumuha ako ng NBI. Inauthorize naman yung NBI. May provider pa rin talagang, kumbaga kahit nga yung Katanduanes nawalan na ako ng bisikleta nakapunta pa rin ako, nagawa pa rin natapos pa rin natin. May mga taong tumulong sa atin. Naramdaman ko sila kung gaano sila ka-concern sa nawala sa atin. Ako nga yung may-ari, pa sila yung iba na naramdaman nila yon. Sa akin, kumbaga yung value ng bisikleta is yung mga ginawa ng bisikleta mo, parang iba ipi-frame na lang nila. Ang sa akin kasi pagdating sa gamit, lahat ng binibigay sa akin talagang lalaspagin ko yan hangga't hindi nasisira, gagamitin ko kumbaga nasa bahay lang yung yung mga binibigay sa akin. Ewan ko magaan yung loob ko nung nawala, hindi ko alam kung bakit yung mga ID yun yung mas mas concern, mas masakit. Ang hirap mag-asikaso ng mga mga ID. Pangatlong bisikleta ko si Marin na sa 29 dati 26 hanggang ngayon naging 29. Yun yung tumagal sa akin. Nirelax ko na lang yung sarili ko na totally wala na pero syempre pa rin pag dumating sa atin na nandyan pa rin yung mga ID natin malaking pasasalamat yun. Kumbaga ang pinakang hindi ko alam, yung pinakang option ko doon si Garmin na baka matitrace pa kung nasa yun yung panghahabulan ko. Tsaka, yung may makakilala ron sa bisikleta. Kung tong nangyaring pagsubok, paano mo i-handle tong pagsubok na to? Dito ka ba susuko? Yung passion natin yung pagbabike nandun bike is life nga Kumbaga part lang ng yung pagbibisikleta mo yung nawala sa iyo yung nawala sa iyo na pwede mo pa rin ibalik. Nung nawala yun, mabuti na tulog ako. Parang ganun yung nasa isip ko na as in kinuha siya ng relax ako na hindi yung kami, baka nagpambuno kami na kung ano pang nangyari sa akin. Isa lang din yun sa naging parang maganda na rin yung nangyari na nawala ng walang physical na nangyari. Sa dami kong pinuntahang probinsya o lahat. Naman ako doon sa lugar magmamasid ka pa rin. Yan nga. Relax yung sarili ko na alam ko na secure yung lugar pero nangyari yun guys, sa mga susunod makikita nyo and pakikita ko na lang si rider, yun yung gagamitin kong bisikleta. Ayun, sana kung meron man kayong makikita kahina-hinala na kagaya ng bisikleta natin, sana mapagbigay alam pa rin natin. Wala na talaga akong masabi. Pagka wala na Wala, kahit iiyak mo nandun Pero sobrang Paano iyak? Sobrang gamit mo yun di ba dinala sa kung saan sa ang lugar tapos
iniwanan ka ng kinuha ng ibang tao. Hindi mo ako napaglaban, walang dinala kita kung saan saan tapos pinakuha mo lang ako sa iba. Parang sa akin ayun yun. Kung saan saang lugar ako dinala ng bisikleta ko. Di ba? Yun yung value eh. Ito yung summary ng ride niya na nakastraba naman tayo eh. From start hanggang nung wala nang kuha hanggang sa Antipolo eh. Pabalik kasi doon na kinuha yung Hindi na-upload. yung Garmin. Ayun guys, thank you for watching and see you in Mindanao Divide. Mindanao Ayun yung Divide, pinaghahandaan. And yun naman bisikleta ko, kaya kong grade ko lang ng konti.